Naalala niyo pa ba ang mga kwentong ibinabahagi sa atin noon ng ating mga magulang o di kaya ng ating mga lolo't lola? Mga kwentong nagpapakita ng pagpupunyagi, pagiging masinop, pagtitiwala, paggawa ng mabuti sa kapwa, at pagmamahal. Mga kwentong magbibigay sa atin ng inspirasyon at maghahatid sa atin sa ikangang happily ever after. Ito ang mga panitikang pambata, ang karunungan ng langgam at ang pagiging kampante ni Tipaklong. Hindi rin makakalimutan ang kwento ni Juan Tamad. Ang lahat ng ito ay may isang layunin lamang, magbigay aral. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga kwentong ito? Halina't talakayin ang kasaysayan ng panitikang pambata. Bago pa man makatungtong ang mga dayuhan, mayabong na ang kultura at ang panitika ng ating bansa. Ang mga kwentong ito ay nag-ugat sa mga karanasan at paniniwala ng mga katutubong Pilipino. Mayroon ang bawat rehiyon ng sari-saring panitikang pambata. Ang mga kwentong ito ay naglalahad ng kabayanihan at mga tauhang nagtataglay ng kakayahang higit pa sa karaniwang nilalang. Mayroon ding kwentong pambata na naglalaman ng katatakutan upang masindak ang mga bata at pigilan silang lumabas tuwing gabi. Karamihan sa mga ito ay nagkaroon ng iba't ibang bersyon, marahil ito ay pasalit-salit lamang gamit ang bibig. Ang mga pasalitang panitikan tulad ng panitikang pambata ay sumasalamin sa mayamang kultura ng bawat rehiyon ng ating bansa. Ilan sa mga ito ay mga kwentong bayan tulad ng istorya ni Juan Tamad, ang abunawas ng Muslim at ang mga alamat ni Maria Makiling. Meron ring epiko tulad ng Ibalon, Bantugan, Biyag ni Lamang at Maragtas. Halina't umusad at lakbayin ang mundo. Noong siglo 1400, naging layunin ni William Caxton, isang Inglaterra, na malinang ang kaisipan ng pangmoralidad at mga pag-uugaling wagas ng mga bata habang lumalaki ang mga ito. Kaya't nailimbag niya ang mga pabula ni Aesop. Noong ika-1500 siglo naman, nalikha ang mga hornbook. Ito ay isang payat at parihabang piraso ng kahoy na diniktan ng nalimbagang piraso ng papel. Ito ay karaniwang nagmula sa mga balat ng hayop tulad ng usa at baka, kung kaya tinawag na hornbook. Karaniwang nagsisimula ang mga aralinang hornbook sa pag-aantanda ng krus na sinundan ng abakada, palabaybayan at mga dasaling tulad ng Ama Namin. Noong 1578, naglabas si Diego Povedano ng manuskritong nagtataglay ng mga alamat, mitolohiya at mga kwentong tribo tungkol sa sinaunang mamamayan ng Negros. Pagtungtong ng 1600 siglo, sa mga kamay ng mga bata ang iba pang mga araling pananampalataya, tulad ng Orbis Sensualum Pictus at Pilgrim's Progress. Ang mga akdang pampanitikang ito ay sinalin sa iba't ibang wika at dialekto upang mabasa ng maraming salinlahi ng mga kabataang mahilig magbasa. Sa pagpasok ng 1700 siglo, nagsimulang maging panitikang pambata ang mga aktang unang nasulat para sa mga matatandang mambabasa, tulad ng Robin Crusoe ni Daniel Defoe, Gulliver's Travel ni Jonathan Swift, A Little Pretty Pocketbook ni John Newbery at Mother Goose's Melody. Nabuo rin ang 3 pahinang Battledore. Ito ay naglalaman ng mga alpabeto at mga payak na aralin. Sa pagtungtong ng 1800 siglo, nagkaroon ng lubos na pagbabago at pagpalit ng paksa sa mga panitikang pambata sapagkat umusbong at lumago ang pagiging malikhain at pagiging bukod-tangi ng mga manunulat.
Ginamit ng mga iba't ibang may akda ang mga paksa tungkol sa pag-ibig na may mga tauhang bayani mula sa tunay na buhay at nagpapakita ng katapangan. Ilan sa mga ito ay ang The Legend of Sleepy Hollow, Alice's Adventure in Wonderland, Through the Looking Glass, at ang The Merry Adventures of Robin Hood. Sa panahon ring ito, mas yumabong ang mga akdang pampanitikan sa Pilipinas. Napatanyag ang mga tulang romansa na awit at kurido. Bagamat ang mga ito ay para sa matatanda, nahilig ang mga bata sa mga akdang ito. Tulad na lamang ng Ibong Adarna, Kay Kalabasa at Florante at Laura. Naisulat rin ni Gato Jose Rizal ang Sa Aking Mga Kababata, ang Matalinong Pagong at ang Hangal na Matching, at kanyang naisalin rin ang Guillermo Tell. Noong siglo 1900, sa pagdating ng mga Amerikano, nagbukas ang mga paaralan at ang edukasyon ay ginamit na ang Ingles. Sa kadahilanang ito, nagbago rin ang mukha ng panitikan. Ilan sa mga tanyag sa libro noon ay ang 50 Famous Story, Stories of Long Ago in the Philippines, at ang seryeng aklat ng The World Book Company. Gumawa rin ng pangalan si Senador Camilo Osias bilang kauna-unahang Pilipino na nakapag-ambag ng malaki sa Philippine Reader's Book. Noong 1922, lingguhang lumabas ang Magasing Liwayway ng mga kwentong pambata. At dito na nakilala ang mga kwento ni Lola Basyang na isinulat ni Severino Reyes. Naging sikat din ang Kulapo ni Conching at ang Kengkoy ni Cotoni Velasquez. Sa pagpasok ng malasariling pamahalaan, nalathalang maaklat na pambata tulad ng Pepe and Pilar, In and Out of the Barrio, The Flog and Other Stories, Our Great Men and Other Stories, Tales Our Father Told, at Diwang Kayumanggi. Noong panahong Hapon naman, maraming manunulat na Pilipino ang umusbong. Ang Magasing Liwayway ay nakapili at isinakalat ang 25 pinakamabubuting kwento noong 1943. Sa malayang panahon naman, ang National Bookstore ay naglathala ng mga salin sa Pilipino ng mga kinagigiliwang kwento tulad ng Ang Prinsesa at ang Gisantes, Ang Tatlong Munting Baboy, Ang Mga Duwende at ang Mga Sapatero, Ang Natutulog na Kagandahan, Si Jack at ang Puno ng Bitsuelas, Si Pusang Nakabota, Ang Kagandahan at ang Halimaw, at Rapunzel. Halina't dumako sa kasalukuyang panahon. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, napasigla muli ang panitikang pambata sa Pilipinas. Noong 2011, inilunsad ng V-Press, isang digital publisher, ang iba't ibang akda sa isang e-book application. Kasama na rito ang Ibong Adarna at ang kwento ng Kata-Kata, Paghahanap kay Maaharat Tanorka. Kasama rin ang istorya ng Naglalakbay si Tulalang Araw at Buwan at ang Mahiwagang Kamiseta. Mas napapabuti ng mga e-book at applications ang paglalahad ng kwento dahil sa multimedia nitong aspeto. Bagaman maganda at positibo ang pagtanggap sa anyong ito, hindi pa rin maiwasan ang mga negatibong naidudulot. Ang panitikang pambata ay patuloy na nagbabago. Ang ebolusyon nito ay nakakabit sa oportunidad na inilalahad ng panahon. Kasabay nito ang pagbabago ng mga paksa, nakaugnay din ng pagbabago ng mga temang tanyag na tinatalakay ng mga may akda. Marahil hindi na mabilang ang mga pagbabago sa panitikang pambata, makatitiyak pa rin tayo na ang layuning magbigay aral nito ay kailanmay hindi mawawala.